sorry, Kat. Hindi ako sanay nung una ako nagsaserve sa feast, hindi ako sanay yung sa mga nagpipicture-picture na yung ganyan. Pa-picture naman, brother, pwede bang pa-picture? Hindi ako sanay. Ngayon sanay na. Kasi, nung pumasok ako sa feast, sa totoo lang, mahihain ako. Pero, yung si Lord, binago ako sa feast, ngayon makapal na mukha ko. In a good way. Kasi, ang hirap eh. Sa totoo, sa totoo lang, kaya hindi ako sanay. Kasi, hindi ko naman nakikita yung sarili ko na karapat-dapat na bakit nakikipag-picture sa akin. Kasi sa totoo lang, para-pares lang tayo eh. Kanina naririnig ko yung mga storya yung mga kwento doon sa mga tanong. Ang gaganda kasi parang nakikita ko sariling buhay ko. May isa akong na-meet, si Lisa, na yung pamangkin pala nila, doon sa side ng husband niya, kaklase ko nung high school. So, ang una kong naisip kaagad na, nako, malalaman na ni Lisa lahat ng mga kalokohan ng bata ako. Gano'n naman kasi ang buhay eh. Yung hindi naman ako sumulpot ng mundo na builder. Kumbaga nagsimula rin naman ako na runner. Nagsimula rin naman akong stage crew. Nagsimula rin naman akong admin. Nagsimula rin naman ako na tumatakbo sa PICC. So kumbaga tayo, pare-parehas lang tayo. It's just that I was called for a bigger leadership role. Diyan ako linagay ni Lord. Pero kung titingnan ko talaga sarili ko, ang ganda nung nangyari nung ServeCon. Sino nakapag-attend? Okay lang kung hindi ka nakapag-attend ha? Ang ganda lang ng ServeCon, tinawag lahat ng builders to be the ushers. So for the whole day, kami ang warm. Wow. Kaya alam ko na kung ano yung sakripisyo nyo. Grabe appreciation ko sa inyo. Kasi yung nakatayo lang the whole day, tapos sawang-sawa ako, welcome to ServeCon! Good morning! Welcome to ServeCon! This way to JBR Theater. Ganyan, nakakapagod din pala na nakangiti ka ng magdamag at sakit dito sa nakakapagod. Pero alam niyo, isang na-appreciate ko, yung ginawa ng organizers natin. Binigyan kaming ID eh. Usually, sanay kasi kami pagka mga big events natin, like Peace Conference. Ang nakalagay, builder. Para ma-recognize sino yung mga madali mapapasukin. For instance, or may kasamang mga ibang speakers. Builder. Alam nyo, ang ID namin during ServeCon, servant. Feel na feel ko yon. Kasi ako talaga, ang puso ko, tanggalin mo ang pagiging builder ko, hindi mo pwedeng tanggalin ang pagiging servant ko. Because I will serve the Lord even if I'm not a builder. Kasi doon ako nagsimula eh. Kahit hindi mo ako tawagin bilang preacher dyan, basta wag mo lang tatanggalin sa akin sa puso ko yung pagiging servant. That's right. Kasi yun ang mission eh. Tanggalin mo sa akin ang ministry, tanggalin mo sa akin yung ginagawa kong mga roles, hindi mo matatanggal ang mission sa akin na gumawa ng disipulo para kay Lord. Kasi follower tayo. So yun ang pinaka-importante. Kaya, you know, these things that we do for the feast, kanina nga hindi ako nagulat na dami nyo na kaagad, nakita ko pa lang yung listahan nyo. Grabe! 35 people ang nandito. Sabi ko, bakit ako magugulat? Sanay ito sa maagang call time. Sabi nga niya, iba ng call time, 7, may dumating, 6:30. Grabe kayo. Kaya, sa akin, importante lang na ilagay natin yung puso natin sa lugar din. Kaya, ngayon, I really love this moment. I deliberately created time to be here. And hindi naman hassle kasi number 1, 10 minutes away lang ako dito. So, but even if malayo kayo, kung talagang may oras ako, pupunta ako. Kasi, for me, this is where life happens eh. Yung feast, nagsuserve tayo, sabay-sabay dyan, sama-sama tayo dyan. Pero, minsan, hindi mo matutuklasan na may mga kaserve ka pala na may storya katulad ng storya mo. Matututunan mo lang yan pagka mga ganitong bonding. And very important yan. Bakit? Kasi bukas ang ipipreach kong message is about time. Yung importance of time. Kasi ang time, kung tatanungin ko sa inyo ngayon, ititesting ko na yung talk sa inyo ha. Marami sa atin, dalawang klaseng tao yan eh. Yung isang tao na walang oras. Busy, always on the go. Walang time, minsan maligo lang, hirap na kumuha ng oras. Kasi may meeting ka agad, may hinahabol, may appointment, may mga obligasyon. Yun yung isang group ng tao. May isang group naman ng tao, yung maraming oras sa buhay. Dahil pwedeng retired na, wala nang ginagawa, tapos bored to death na. So nagsasayang ng oras. Yan yung walang ano dyan ha, walang negative dyan. It's just that there are two groups of people. But more often than not, karamihan sa atin, yan ang problema, oras. Kasi parang minsan,
kulang parate. Lalo na sa inyo na nagsaserve, di ba? Pag Sunday. Sino dito ang may pangarap? Ito pangarap namin ni Cristel na sana may isang gobyerno na makapag-invento ng magbigay ng isa pang araw between ng Sunday at Monday. Gusto niyo ba yon? yung magkaroon lang ng isang araw pa, na 8 days sana. Kasi parang feeling mo, kaka-weekend pa lang, Sunday na, papasok na ulit ako bukas. Pwede ba naman maglagay na isa pang araw para lang pwede ako maglamierda lang at nakahiga lang ako. Pero bakit ginawa ni Lord yung mundo for 6 days and on the 7th day He rested? It seems to me that si Lord, alam niya, may purpose siya, na magtatrabaho siya ng 6 na araw at isang araw magpapahinga siya. So, to the Lord, it's enough. Pero bakit sa atin minsan hindi pa rin enough? Yun ang tanong Nag-imbento tayo ng mga labor-saving devices. Ano yan? Cellphone, computer, kotse. Sige, ayan, thank you, Ivan. Napagod ka na. Palakpakan naman natin si Ivan. So, di ba meron tayong mga labor-saving devices? Dati, kailangan maglakad ka para makarating ka doon sa kailangan mong puntahan. Ngayon, nakakotse ka na. Mas mabilis na. Dati, kailangan mo mag-hunting sa pagkain para lang kumain kayo. Lulutuin mo, Ngayon, may grab food. Isang pindot lang, i-deliver sa'yo yung pizza mo, yung burger mo. Dati, pag magsusulat ka ng, di ba? Yung liham. Ayun, di ba? Liham talaga. 1 week bago dumating. 1 week bago dumating. Pag international, di pa minsan dumadating. Pero ngayon, email, 2 seconds, nandun na. Messenger, FaceTime, mabilis. So we invented time-saving devices. Pero tanong, sa dami ng oras na sinisave ng gadgets natin na hindi na natin kailangang gawin yung long cut, bakit pakiramdam natin kulang pa rin ang oras? Yun ang tinanong ko this week Bakit Mabilis. parang kulang pa rin? Until He revealed this to me. Actually, hindi kulang ang oras Ang problema, ito solusyon it's not a lack of time. It's not a surplus of time. The problem is we're not using the time that we have been given, to use it for what really matters the most. So iisipin ko, ilang nang pinanood kong movie for instance this week. Hindi kasalanan manood ng movie it's entertainment. Pero, bakit pakiramdam ko hindi ako spiritually nourished minsan? Because maybe the extra time that was given to me, kunyari bigyan ka nga ni Lord ng isang araw na extra. Ang tanong, ano gagawin mo dun sa isang araw na yun? Matutulog, magmumol, Netflix, magmamarites. So in short, isipin nyo to in short, pupunuin mo pa rin yung araw na yon of things To do. that in the end might not even matter. Because what if, for instance, yung 30 minutes na nasa TikTok lang ako na nanonood, what if yung 30 minutes na yung ginamit ko to pray for my whole family? Di tapos na ako. The whole family. The whole day. What if yung 1 hour na sinispend ko sa series na pinapanood ko, na okay naman siya, ibabalansin mo lang, na ginamit ko siya to read scripture. Natapos ko basahin yung Bible ng 6 months. So it means that maybe there are times that we think we lack time because we're doing so many things, we're cramming stuff that makes us so stressful na binibigay naman ni Lord. Tingnan niyo yung buhay ni Jesus Jesus started his ministry at the age of 30. Natapos siya sa ministry niya 33 years old. 3 taon. Iba sa atin nagmi-ministry na ng 1 dekada, feeling natin di pa enough. Pero bakit si Jesus 3 taon okay na? Ibig sabihin sa kanya, it was more than enough. Why? Because all the time that he was given, ginamit niya to the things that really matter the most. Kaya sa akin, ang goal ko ngayon, nung nare-realize ko to, yung talk na to, kailangan ko piliin yung mga ginagawa ko. Kasi ayoko dumating sa panahon na nakahiga na ako sa deathbed ko, tapos naalala ko yung mga memories ko. Parang, nakarating nga ako sa legendary mode ng Call of Duty, pero hindi ko naman nakilala ang anak ko. Nakapag-start nga ako ng magandang negosyo, pero yung marriage ko nag-fail. Examples lang to Or, naitapos ko nga yung anak ko sa college, pero hindi ko naman naturuan sila tungkol kay Kristo. In other words, I got rich with money, but I was never wealthy for the right things that
the Lord wants me to have. And that's really the message of Sabbath. Ito Sabbath niyo eh. Pwede kayong maging Sabbath ko eh. Na nagpa-fellowship kayo dito. Hindi transaction na lang ginagawa niyo dito. Walang transaction na nangyayari. It's relational. You're learning about people, and when you are at the cusp of your life, ito yung mga maaalala yung mga memories, yung mga importante na bibit-bitin nyo. Kasi yung mga material things, bibitawan natin yan eh. You know, it will come and it will go. But the memories, sa akin yan ang mga inaano, chine-cherish ko talaga. Kaya gusto ko yung mga ganitong pagtipon-tipon. Kasi sa totoo lang, I've encountered so many people. I've been serving since 2008. Ang dami kong mga grupo, kung babalikan ko, music ministry, prod, events, sino pa? CEG, ang dami kong mga, tas ngayon, builders, worship leaders, ang dami kong mga kilala. Hindi ko lahat yon nakakasama na ngayon. Lalo na kunyari, yung music, hindi ko na yung masyadong kasama kasi iba na ngayon ang season ko. Dati, nung single pa ako, iba yung mga kasama ko sa LG. Ngayon na married na ako, iba na. Nagkaanak kami, iba na ulit. So what's my point? My point is this. Hindi ko man nakakasama na yung mga ibang mga tao, pero pag nakikita ko sila, may memory na naalala ko. Kunyari, makita ko si Armand Sol ng music. Meron akong naka-attach na memory sa kanya na nung nag-rehearse kami, nagkikilitian kami. Kaya makikita ko ni Gigi De Jesus. Kaya kukulit namin, si Ryan Amos, ganyan. O makikita ko si John Ben, na builder na ngayon. May memory na naka-attach. Kasi sa akin, importante, ministry will come and go. But the people that you spend your time with, which is limited, that's what matters the most. Yan ang pinaka-importante na bibit-bitin mo hanggang sa dulungan ng buhay mo. Kasi sila yung aasahan mo eh. Ito yung pamilya mo na. Kaya may mga ibang mga storya kanina na lumalaking mag-isa dito sa Maynila. Yung parents, wala na, or malayo yung mga magulang. Nagiging pamilya yung feast. Kaya ito, pamilya to. Kaya naiintindihan ko rin kayo eh, yung ayaw nyo maghihiwalay. Pagka tinawag kayo mag-serve sa isang session, pare-parehas din kayo session. Alam ko, hindi naman builder pinipili nyo yung kasama nyo eh. Builder, bonus na lang yun eh. Totoo lang. Of course, bonus na lang yung builder. Pero yung, syempre yung kaibigan mo, yung grupo mo, kasi tagal ko na to. Ninong na to ng anak ko eh. Alam na ito, ang mga sikreto ko eh. Kasama mo na eh. So, if you're new to the ministry, people who have started serving only recently, lalo na sa pandemic, grow into the ministry. Hindi kasalanan ng mga kaserve nyo kung hindi kayo mapalapit sa kanila. Natuklasan ko yan. Kasalanan nyo. Kasi ako ganyan ako nung una eh. Bakit wala akong ka-close? Nung una, hindi ako nagsuwisipot sa chorus kasi parang meron silang others ako, meron silang grupo. Yung pala dahil ako, mahihain ko, ayokong buksan yung buhay ko. Until I realized, when I opened myself up, grabe, wala nang pakialam sila. Mga no trespassing, pasok ko. Ganun kayo, if you really want to encounter the Lord, you open your life to people. So huwag kayong masyadong, mamimili kayo, of course, the people that you will allow to the innermost sanctuaries of your life. But build relationships with people. Kasi people matter eh. Yan ang talagang gift ni Lord. Relationship with Him and relationship with ourselves, relationship with others. So ito, blessing yan talaga. Kaya yung feast, dumadami tayo. Why? Because of the Magaling culture. ang builder natin. Hindi yun. Because of the relationship. Parating yun, it's the relationship. And I do hope that, we will have more encounters like this. Kasi, gusto ko yung ganitong, mga gathering. Bakit? Kasi hindi niyo ako nakikita sa stage lang. Hindi naman ako yung tao na nakikita niyo sa utak niyo na parang, wow, Brother Odi, preacher. I was just a preacher recently, but I've always been a servant. Katulad niyo ako. I'm just one of you. I'm just somebody who has a past. I'm somebody who deals with sin. I'm someone who struggles. I'm someone who is still being changed by the Lord. Pare-parehas sa mga kasalanan natin. It's just that mas malaki lang ang binigay sa akin ni Lord ng calling. But I see myself so much in all of you. Yung mga pagod nyo, pagpuyat, yung mga hirap nyo pag nagpapalaki kayo ng mga anak, yung mga hirap pag walang pondo, pinagdadaanan ko rin lahat yan. Do not think for one moment na lahat ng mga leaders natin walang pinagdadaanan. Brother Bo himself,
umuutot din yun. Mabaho din minsan ang hininga nun. Pare-parehas tayo. Pagkagising natin, magugulo ang buhok. Si Carl lang naman yung pagkagising, ganyan. Di ba? Babalik ko sa'yo, kanina ka ba? Pare-parehas lang tayo. Hindi parata, si Jobs. Pare-parehas tayo. It's just that minsan kasi hindi na natin nalalaman yung storya ng katabi natin. So sa akin, take time. This is a moment where it's free for all. Yes. Walang structure, walang schedule, walang leader na nangungulit na mag-station ka na, walang mga attendees na kailangan mong sa UN dahil galit na. This is your moment for yourself and for your family. So enjoy it. Alright? I really hope that I could have stayed and swam with you. Ang mga bata ko, mahilig sa swimming. Kaso I have a wake to attend to now also. Hindi rin ako yung tipong tao rin na sobrang busy ha. Don't think for that one moment. Kasi may idea din kayo minsan na, wow, builder, napaka-busy. May oras din ako para sa pamilya, para sa leisure. May mga Sabbath days din ako. Hindi ako sobrang busy. Pero sa akin, dapat ang Sabbath natin deliberate. Isipin natin, paano ko kaya maibibigay kay Lord yung isang araw ko na day off ko na hindi lang puro para sa akin, na meron din akong spiritual significance. Kasi kung puro para sa atin, hindi Sabbath yun. Ang Sabbath is holy. Paano magiging holy yun kung para sa iyo lang? It's supposed to be about the Lord. And this is a Sabbath because you're glorifying the Lord. You pray and you break bread and do fellowship. You share your blessings with the person beside you. So, humaba na ang aking naging talk na. Yan actually talk ko bukas but binigyan ko na kayo ng sneak peek. So, as we close, we will sing one response song. As a worship leader. Si Angie. Si Angie ba? Ang joke namin si Angie daw eh. Oo, kahit kung makinig ng talk bukas, okay na kayo. So, yun lang. Kaya pa magtutok na si Brother Odi, uwi na tayo. So thank you. I am your builder, but I'm also your friend. I'm your co-servant. We all serve at the feast, and at the end of the day, eto, paborito ko itong word na to, we're all feasters. Yes. Feaster tayo. Kahit hindi ka na nasa ministry, feaster ka. Feaster ka. Sabihin mo sa katabi mo, feaster ka. Sister. Sister ka. Alam nyo si Bo, the founder of our community, hindi na siya leader. Wala na siyang titulo, wala na siyang position. Alam niya, di ba? Guest preacher siya, alam tawag sa sarili niya. Feaster. Yes. Iikot-ikot lang We siya. are Sometimes all he gets feasters. invited to preach, but Yeah. he's a feaster. Ganyan tayo. Kahit team head ka ngayon, or ministry head ka, council ka, builder ka, dadating ang araw, tatanda ka rin, matatanggal ka dyan sa posisyon, pero hindi matatanggal pagiging feaster mo. Yeah. Babalik at babalik ka sa community nito. Bakit? Kasi nandiyan si Lord at saka nandiyan yung mga taong binahal ka at mahal mo. So, ito yun. This is family. I'm so proud to be part of this humble, simple, loving family. Imperfect at that, We are so but still. proud and a humble preacher. Grabe ka talaga. Brother Odi. Welcome to the family. Thank you. I'll pray for everyone before I go. Before you continue your next Yay. activity. Hit ka na naman. Bago nyo yung Ayoko nga yun. Next, pag-pray natin si Ivan then, kasi we wanna pray for our leader. Let's come in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I Amen. lay your blessing on each person here. I know that you have a special blessing in store that has their name on it. Kung ano man po yan, Lord, excited kami. Hindi na namin kailangan malaman kung ano yung plano mo kasi nagtitiwala kami sa gumagawa ng plano kayo. We thank you that you have put us in this loving, special, unique, imperfect, and sometimes weird, loud family. This is a family that we have grown to be a part of. And I pray, Lord, that you use each and every one of us here to be vessels. We don't want to just serve in ministry, but we want to serve in the mission to make disciples for you. So through what we do, whenever we welcome people with a smile, whenever we greet people, whenever we address concerns, whenever we usher them into their seats, may they feel your love for them, that they would see Jesus instead of our faces, that they would see your heart and feel your heart instead of our heart. If there are things that we violate against your will,
Lord, we ask for your forgiveness. Continue to mold us and transform us according to your ways. Thank you, Lord, for planting me here in this ministry. We pray also, Lord, for Ivan, for our leader, that you anoint him from head to toe, that you use him to equip and empower the people that you have put under his care. Continue teaching him to be a great shepherd, a loving shepherd, not just a leader, but a shepherd who cares, shepherd who takes care of his flock. If somebody strays, this is the kind of shepherd that we need, Ivan, to chase them and to bring them back to the flock. We pray for his health and for his well-being. We pray, Lord, for all those who are still coming here or those who are not here. May they also feel your love and your joy today. Bless the remaining minutes and hours of today because we get to celebrate this because you have blessed us so much. We do not need anything more from you today. We just want to thank you for how you have blessed us this weekend. Today we get to enjoy your creation, your blessing, and the fruits of all our labors. This we pray in Jesus' name. Amen. Father, Son, Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Yahoo! 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 Let us manifest. Next time. Go. Wait, thank you. Thank you. Thank you, everybody. Enjoy your team building. Thank you, brother. Enjoy your relationship building. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Lisa. So blessed. Thank you so I will much. see you guys tomorrow. Kung malate bukas, alam naman. Walang sa drive. Thank you. Thank you.